Hello mga anak. So nandito na naman ako. Share ako ulit. Yung aking libro, chapter 18. Ang puso ng isang caregiver. Okay? Sa loob ng 30 taon kong pagiging caregiver dito sa Amerika, marami akong natutunan, hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng matanda, kundi tungkol din sa buhay at sa pagkatao. Maraming nagsasabi na caregiver lang daw ang trabaho ko. Ngunit para sa akin, hindi ito simpleng trabaho lamang. Ito ay isang responsibilidad na nangangailangan ng puso sa kapwa. Isa sa mga ipinagmamalaki kong katangian sa aking trabaho ay ang pagiging maayos sa oras. Sa 30 taon kong pagtatrabaho bilang caregiver, halos hindi ako na late. Maliban na lamang kung may hindi inaasahang pangyayari tulad ng flat tire o kailangang palitan ang windshield ng aking sasakyan. May mga pagkakataon pa nga na ang kapalitan ko pa ang nagagalit dahil masyado daw akong maaga dumating. Ngunit para sa akin, mas mabuti na ang maaga kaysa may naghihintay na matanda na nangangailangan ng tulong. Ang pagiging caregiver ay hindi lamang tungkol sa sahod o trabaho. Maraming trabaho na mas madali at hindi gaanong mabigat sa emosyon, ngunit ang pag-aalaga sa matanda ay nangangailangan ng mahabang pasensya at tunay na pagmamahal sa kapwa. May ilan sa aking mga naging alaga ang nagsabi na baka raw vocation ko talaga ang pag-aalaga ng matatanda. Nung una ay napaisip ako, ngunit habang tumatagal, napagtanto ko na marahil may katotohanan iyon. Sapagkat kung pera lamang ang dahilan, baka noon pa ako sumuko. Ngunit sa tuwing nakikita kong ikomportable ang aking alaga o napapangiti sila dahil sa simpleng presensya ng isang taong may malasakit, ang tunay na caregiver ay hindi lamang nagbibigay ng tulong sa katawan ng kanyang alaga. Nagbibigay din siya ng ginhawa sa puso at kapayapaan sa isip ng isang taong nasa huling yugto ng kanyang buhay. Ito 'yon. So, marahil iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilan na ang pag-aalaga ay isang vocation. Sapagkat ang trabahong ginagawa ng may compassion ay hindi lamang trabaho, ito ay isang misyon ng pagmamahal, pagninilay, reflection. Ang puso ng isang caregiver ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan, kundi sa katapatan sa tungkulin. Siya ang taong maaasahan sa bawat sandali, nasa tamang oras, handang tumugon at laging nakatuon sa kapakanan ng kanyang inaalagaan. Ang pagiging dependable at reliable ay hindi lamang bahagi ng trabaho. Ito ay tanda ng pagmamalasakit at dedikasyon. Kapag alam ng pamilya na may caregiver na mapagkakatiwalaan, nagkakaroon sila ng kapayapaan ng loob. Sa simpleng pagdating sa oras, pagtupad sa responsibilidad at pananatiling matatag sa gitna ng pagod, na ipapakita ng ang tunay na puso ng paglilingkod. Hindi laging nakikita o napapansin ng lahat ang sakripisyo ng isang caregiver. Ngunit sa bawat araw na siya ay nananatiling tapat, maaasahan at handang maglingkod, ipinapakita niya na ang kanyang trabaho ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay isang bukasyon ng puso. Sa huli, ang isang caregiver na may ganitong puso ay hindi lamang nag-aalaga ng katawan ng kanyang pasyente. Inaalagaan din niya ang dignidad, kapayapaan at pag-asa ng isang tao. 'Di ba? Ito naman 'yun eh. Kaya talaga pagka naging caregiver ka, hindi palagi puro pera eh. May case na ganyan eh. Yung iba, pera ang iniisip nila. Hindi pwede pera lang ang iisipin mo. Kasama 'yon, meron kang pera. Pero pag tinanggap mo ang isang trabaho, panindigan mo ang mga responsibilidad mo. Hindi yung, kasi hindi ko inaalis to, pero ang ibig ko sabihin, hindi kasi palagi na
sa umpisa pa lang presyo na kaagad, di ba? Sinabi sa iyo kung ano mga pagbabago or ano ang kondisyon ng matanda, tapos tinanggap mo, okay naman yung presyo. Tapos pag nag-umpisa ka na magtrabaho, susunod aangal ka na naman ng aangal. Ay, dapat ganito to, dapat. Hindi, totoo yan. Ako hindi. Paninindigan ko muna, papakita ko, kakayanin ko. Pero, pag alam kong talagang mahirap, sinasabi ko na hindi ko na to kakayanin. Kailangan may kasama ko. Or, sabi ko, tig 12 hours lang ang trabaho dito. Tapos yung minsan, ayaw nila ng extra babae, so sabi ko, bigyan nyo ako ng differential, lalo na sa gabi kasi hindi natutulog. So pagdating ng gabi, meron ibang presyo. Yung 8 hours, kumbaga time and a half, parang ganon. But anyway, nasa pag-uusap din yan pero ang pinaka-importante, yung totoo ka sa iyong pagsisilbi, yung pagiging caregiver mo, totoo ka, hindi yung kasi dahil lang sa pera kaya mo gusto gawin yung trabaho. Hindi ganun. Alam, may puso tayo. Yun nga yung madalas kong sinasabi, ang Panginoon na nagbibigay ng blessing sa atin, at sa Kanya rin ako tumatakbo kung sino ang susunod kong pasyente. Ganun ako pag meron akong pasyente na namatay, so sabi ko, sinong susunod kong alagaan, Lord? Anong susunod kong misyon? Kumbaga parang misyon. Kaya kailangan din aalagaan natin ng mabuti ang pasyente natin o alaga natin, kasi binigay ng Diyos sa atin yung trabaho na yun. At kung talagang totoo ka sa iyong pagsisilbi, talagang meron kang yung may malasakit, kung meron kang malasakit at talagang maayos ka, hindi ka nanloloko, hindi ka nandadaya, hindi mo ninanakawan yung pasyente mo, yung gano'n. Hindi kasi may mga cases na ganyan bibiyayaan ka pa ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka bibiyayaan ng inaalagaan mo ng maraming pera o mana, hindi gano'n. Ang ibig ko sabihin, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng mas magandang case, mas magandang presyo, na hindi ka kailangan magtanong kung magkano dahil o-offer ka nila. Ganon din nangyari sa akin. Hindi ako nagdidemand pwera lang kung talagang kailangan, yung ganon. Pagkat tinanggap ko yung trabaho at kaya ko, hindi na ako iimik. And yung malasakit ko na lang ay ipapakita ko sa kanila na ako'y maaasahan nila at mapagkakatiwalaan. Number 1 yung pagtitiwala, kasi kasama yun sa binabayad nila na meron silang mapagkakatiwalaan na alagaan ng kanilang mahal sa buhay. Lalo na yung mga anak kung nakatira sa ibang mga lugar, malalayo, ikaw lang ang inaasahan, ganon. Pero ako, sinasabi ko nga, mas maganda meron silang CCTV. Kasi hindi mo alam yung labas-pasok ng mga caregivers. Depende lang yun kung anong mga ginagawa nila. But anyway, sana nagustuhan ninyo ang aking kwento at sana may natutunan kayo. Thank you so much. God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig.